Ay, mga wala talagang utang na loob. Akala nila may mararating sila sa asal nilang yon. Nay, Oh, ano ba yung sinasabi niyo dyan? Akala ko lumilindol dahil naglalaglagan yung mga gamit dito sa sala. Nagising tuloy ako. galing kasi ko sa kinakapatid mo kanina. Kina Ate Gemma po ba? Oh, sana pala hindi na lang ako pumunta. Na high blood lang tuloy ako. Ano pong ginawa niyo dun? Di ba nabigyan na niya yung mga pasalubong para sa atin? Hihingi kasi ko ng tulong sa kanya na tulungan ka makapasok sa pinapasukan niya. Kaya siguro kayo nagagalit dahil tinanggihan niya kayo. Nakakagalit lang kasi na pagkatapos ko siyang tulungan doon, sila ng mga kapatid niya. Hindi man lang niya maibalik ang pabor. Palibhasa kasi ang tayog na niya. Nay, kung wala talaga siya magagawa para makapasok ako sa barko na pinapasukan niya, hayaan na lang natin. Hindi naman maganda kung pipilitin natin yung tao. Buti sana kung hindi ko alam na natulungan niya ang dalawang pinsan niya na makapag-apply noon. Nung nakaraan taon pa naman yun baka ngayon hindi pa rin sila hiring. Anong hindi? Lalapit ba ako kung hindi ko alam? Ayaw lang niyang tumulong. Nakakapagsisi na tinulungan ko siya. Huwag na po kayong manumbat, Nay. Hayaan nyo na lang po. Hindi ko makakalimutan ang ginawang ito ng kinakapatid mo. Ang tulong na ibinibigay ng bukal sa loob, hindi parang utang na kailangan bayaran palagi ng pasasalamat at pagbalik ng pabor. Ang taong palasumbat lalong nilalayuan ng biyaya, maging ng mga taong nasa paligid niya. Minsan dahil sa ugaling yon, may natutukso ng gumante para turuan ng leksyon ng taong wala nang ginawa kundi manumbat. Kung kayo makakilala ng ganitong tao, handa rin ba kayong gumamit ng mahikang itim para turuan siya ng leksyon? Mapagpalang araw sa inyo, Miss Gwen. Ganon din sa mga nakikinig sa araw na ito. Tawagin niyo na lamang po akong Camila. 35 years old na po sa kasalukuyan. May karanasan po ako na may kinalaman sa karunungang itim na matagal ko nang itinatago. Gusto ko itong ikwento sa kauna-unahang pagkakataon sa inyong channel. Nangyari po ito sa probinsya namin sa Pangasinan. Sana po mapili ninyo ang aking sulat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Camila, ikaw na ba yan, ha? Ako nga po, Ninang Mara. Kumusta po kayo? Ayos naman ako at medyo tumatanda na rin. Hindi kita nakilala kung hindi lang dyan sa nunal mo sa ilalim ng mata mo. Sabi nga pala ng nanay mo maganda ang trabaho mo sa Maynila. Sinuwerte lang po akong makapasok sa magandang kumpanya. Bakit ka nga pala nandito? Sinadya ko po kasi kayo para personal na sabihin na kukunin ko po kayong ninang sa kasal ko. Ikakasal ka na pala. Sino naman ang mapapangasawa mo? Si Eugene po. Taga-La Union po siya at sa Maynila po kami nagkakilala. Parang kailan lang todo sa pangungutang ang nanay mo para lang maitaguyod ka sa pag-aaral mo. Ngayon ikakasal ka na pala. Nakabayad ka na ba sa utang na loob mo sa nanay mo, ha? Kahit magkakaroon na ako ng pamilya, hindi ko naman po pababayaan si inay. Abay, dapat lang, no? Sa akin nga hindi ka pa nakakabayad ng utang na loob. Po? Hindi ko po kayo maintindihan. Naalala mo nung nangungutang sa akin ng nanay mo para pambaon at pambili ng project mo? Hindi pa po ba nakabayad si inay sa inyo? Matagal na siyang nakabayad. Isipin mo naman kung hindi dahil sa akin, baka hindi ka nakagraduate. Kaya nga po isa kayo sa pinasasalamatan ko. Dapat lang, no? Huwag kang gumaya kay Gemma na walang utang na loob. Ay, siya nga po pala. May mga pasalubong po ako sa inyo. Nako, nag-abala ka pa talaga. Ito ba yung sikat na mga pagkain sa Maynila? Opo. Salamat, Camila, ha?
Bakit nga pala hindi mo kasama mapapangasawa mo? Nasa Maynila po siya ngayon eh. May importante pong inaasikaso. Ganun ba? Sayang naman, hindi ko siya nakilala. Para sana makilatis ko. Matagal na ba kayong mag-boyfriend? 1 taon pa lang po. Tapos magpapakasal na agad kayo? Hindi ba masyado pang maaga? Sigurado naman na po kami sa isa't isa. Okay din naman ang relasyon namin sa mga pamilya po namin. Sa bagay, kayo naman ang magsasama. Ano nga palang ginagawa ng nanay mo ngayon? Busy po siya sa maliit niyang tindahan. May tindahan na pala ang nanay mo ngayon. Ang tagal na kasi naming hindi nagkikita eh. Ikaw ba nagbigay sa kanya ng puhunan para makapagpatayo siya ng tindahan? Ako nga po. Alam ko kasing naiinip din po siya sa bahay eh. Maiinip nga talaga yon. Mula nang magkatrabaho ka eh. Hindi na siya naghanap buhay. Ganun na nga po. Saan niyo nga pala balak tumira? Sa bahay po ni Inay para po may kasama siya. Ibig sabihin hindi ka na babalik sa trabaho mo? Ganun na nga po. Tsaka yun rin po kasi ang gusto ni Eugene. Sana hindi ka nagkamali sa desisyon mo na hindi na magtrabaho. May 1 oras din ako nagtagal sa bahay ni Ninang Mara. Wala nga sana akong balak na kunin siyang ninang sa kasal ko dahil siya na ang ninang ko sa binyag. Kaya lang yun ang gusto ni Inay. Malaki rin kasi ang utang na loob namin sa ninang kong yun. Lalo na nung nagtatrabaho pa siya sa ibang bansa. Palagi niya kaming pinapautang tuwing nagigipit kami noong araw. Pero nakabayad na rin kami sa kanya noon bago pa ako makapagtapos sa pag-aaral. Saan to galing, Nay? Itong nasa paper bag. Galing sa kinakapatid mong si Camila. Ha? Dumalaw dito si Camila? Oo, kanina nandito siya. Sayang, di kami nagpang-abot. Lalo ba siyang gumanda, Nay? Oo, at ang kinis niya. Hindi ko nga nakilala agad eh. Nahiyang pala siya sa kanyang pagtatrabaho sa Maynila. Bakit daw po siya dumalaw? Para sabihin na kukunin niya akong ninang sa kasal niya. Ha? Ikakasal na si Camila? Oo, bakit parang gulat na gulat ka dyan? Kulang na lang lumuwa yung mga mata mo. Akala ko po kasi wala pa siyang boyfriend eh. Sabi niya kasi priority muna niya ang trabaho. Sa na-inlove yung tao, may magagawa ka ba? Wala po. Bakit parang hindi ka masaya dyan? Masaya naman po ako para sa kanya. Hindi ko lang inaasahan na magpapakasal na siya. Medyo dismayado nga rin ako dahil mag-aasawa na siya. Hindi pa kasi ako nakahingi ng pabor sa kanya sa mga nagawa kong tulong noon. Bakit kailangan niyo pong hinga ng kapalit yung mga nagawa niyong tulong sa kanya nun? Wala namang masama ah. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Binayaran naman po nila yung mga utang nila sa inyo ah. Hindi sapat yon. Nung mga panahon na yon, wala ni isa ang magpautang sa kanila maliban sa akin. Tapos inabot pa ng ilang taon bago nila nabayaran. Kung inilagay ko na lang sa bangko yon, di sana tumubo pa. Ay nako, ewan ko po sa inyo, Nay. Ang hilig niyong tumulong, pero mahilig din kayong manumbat sa mga nagawa niyo. Sila naman kasi ang lumalapit para humingi ng tulong sa akin. Alangan naman ang tumanggi ako. Di ako naman ang mapapasama. Nay, iwasan niyo na lang pong tumulong sa iba. Lalo na hindi na tayo ganung kaluwag ngayon. Hindi na talaga. Dahil wala naman ako maibibigay na tulong. Simple lang ang gusto naming kasal ni Eugene. Basta nandun lang ang mga mahalagang tao sa buhay namin. Mas gusto namin paghandaan ang pagsasama namin kaysa gumastos ng malaki sa okasyon. Mabuti na lang pareho kaming praktikal mag-isip na mapapangasawa ko. Nakausap mo na ba Ninang Mara mo? Oo, pinuntahan ko siya sa kanila nung 1 linggo. Pasensya ka na kung hindi kita nasamahan nun ha. Ayos lang yun. Importante naman kasi ang nilalakad mo sa Maynila. Ay, excited na ako na makasal tayo. Hindi na nga ako makatulog eh. Para naman tayo mag-asawa na. Lagi nga tayo magkasama sa Maynila. Iba pa rin kasi kung may basbas ng simbahan. Si Nanay Lorna nga pala. May pinuntahan lang siya kaya nga ako munang bantay sa tindahan eh.
Kaya pala hindi siya ang sumalubong sa akin kanina. Nasanay kasi ako na tuwing pupunta rito, siya ang bumubungad sa akin. Akala ko may ginagawa lang siya sa likod bahay. Konti lang ang pananim niya sa likod. Ay di ba nga, dyan tayo magpapatayo ng bahay natin. Matagal pa naman yun. Pwede pa siyang magtanim muna. Alam ko naman na isa yun sa magpapasaya sa nanay mo eh. Ililipat na nga lang daw niya yung mga pananim niya eh. Baka daw dito sa gilid ng tindahan. Okay. Siya nga pala. Akala ni na nanay sa amin tayo titira pagkatapos ng kasal. Oo, anong sinabi mo sa kanila? Sinabi ko na dito tayo sa nanay mo dahil wala siyang kasama. Sila naman ni tatay kasama pa nila sa bayang isa kong kapatid. Naiintindihan naman nila tayo. Ang bait talaga ng mga magulang mo. Ganon din naman ang nanay mo. Akala ko nga hindi ka niya papayagan na magpakasal dahil nag-iisa kang anak eh. Gusto na nga ni inay na mag-asawa na ako. Para daw hindi na siya mag-aalala kung sakaling mawala siya. Ha? Bakit naman yun na agad ang iniisip ng nanay mo? May sakit ba siya? Wala naman. Ganun lang talaga magsalita si inay. Ay, teka. May bibili yata. Dito ka na muna ha. Asikasuhin ko lang ang mga bibili. Isang linggo bago ang kasal ko, dumalaw si Ninang Mara. Nagkataon na wala si inay. Ganong araw niya kasi dinadalawan siyahin niya na nakatira sa kabilang baryo. Ang laki na pala ng pinagbago ng bahay niyo Matagal na rin kasi noong huli kong punta rito. May ilan lang po akong binago dito gaya ng bubungan. Tumutulo na po kasi kahit mahina lang yung ulan. Ay, uminom po muna kayo. Salamat. Kanina pa nga ako nauuhaw Ang init kasi ng panahon ngayon. Tingin ko nga habang tumatagal, painit na ng painit. Oo nga po. Tapos, hindi pa mapigilan ang pagputol ng mga puno sa lugar natin. Ay, Ninang, may kailangan po ba kayo kay nanay? Sa'yo talaga ako may kailangan. Ano po ba yon? Manghihiram sana ako ng pera sa'yo. Siguro naman hindi mo ko tatanggihan dahil marami din naman akong naitulong sa inyo dati. Magkano po ba ang kailangan ninyo? Maliit na halaga lang naman. Siguradong barya lang yun sa inyo. Sige po. Salamat, Iha. Alam ko na hindi ako mapapahiya sa'yo. Siya nga pala. Salamat din sa damit na binili mo, ha? Kaya lang sana nagbigay ka na lang ng pera at ako na lang ang bumili. Hindi niyo po ba gusto ang damit na napili ko? Mainit kasi ang tela at hindi ko type ang kulay. Naku, pasensya na po, Ninang. Ganun po kasi ang kulay ng damit para sa mga ninang. Ganun ba? Sige, pwede na rin pagtiyagaan. Isang beses ko lang naman isusuot marami ba kayong bisita sa araw ng kasal ninyo? Mga kapamilya lang po at malalapit na mga kaibigan. Naku, minsan ka lang na maikakasal, hindi mo pa binonggahan. Pareho po kasi kaming praktikal ni Eugene. Napagkasunduan po kasi namin na simplihan lang ang kasal. Ibig bang sabihin nun hindi nyo pinaghandaan ang magiging kasal ninyo? Pinaghandaan naman namin, kaya lang po, yun po talagang napagdesisyonan namin. Alam mo, kapag kinasal ang anak kong si Ron, ayokong simple lang. Minsan lang naman kasi siyang ikakasal Lalo na ikaw, babae ka. Dapat nagdemand ka ng marangyang kasal sa mapapangasawa mo. Maliban na lang kung mahirap lang siya. Hindi naman po hindi niya kayang ibigay ang kasal na pangarap ng lahat ng babae. Ang gusto ko po kasi yung simple lang. Kahit ano pang sabihin mo, hindi tama yung desisyon mo. Alam mo balang araw pagsisisihan mo yan. Lalo na kapag nakita mo ang kakilala nyo na bongga ang kasal. Ngumiti na lang ako kay Ninang Mara at hindi na nakipagtalo. Sa kabila ng pananahimik ko, tuloy pa rin siya sa pagbibigay ng opinyon sa naging desisyon namin sa simpleng kasal. Nang maubos ang iniinom niyang juice, nagpaalam lang ako sandali para kunin ang perang hinihiram niya. Hindi naman nagustuhan ni inay ang ginawa kong pagpapahiram at maging si Eugene. Sinabi ko na lang na babayaran naman daw agad yun ni Ninang. Oh, Nay.
Mukhang masaya yata kayo Saan ba kayo nanggaling? Dinalaw ko lang sa kanila ang kinakapatid mong si Camila. Nakaharap niyo ba yung mapapangasawa niya? Hindi pa. Malamang sa araw na ng kasal nila natin makikilala yon. Pinangaralan ko nga pala si Camila tungkol sa pagpapakasal niya. Oh? Ano naman po ang problema sa kasal nila? Ano pa ba kundi ang simple ng kasal nila? Parang hindi nag-iisip yung kinakapatid mo Minsan lang siyang ikakasal, hindi pa bongga. Nay, kung yun naman po ang gusto nila wala na po tayong pakialam dun. Hindi na dapat kayo nagsalita pa. Naging inaanak ko pa siya kung hindi ko siya mapapayuhan. Kahit na po, wala pa rin kayong karapatan na pakialaman sila. Baka mamaya kasama pa yun ang loob ni Camila. Sasama loob niya? Para din sa kabutihan niya ang sinasabi ko, no? May nanay naman po siya para payuhan siya sa mga gagawin niyang desisyon Sa palagay ko nga, hindi siya pinayuhan ng nanay niya. Baka isa rin po sa mga dahilan, walang kakayanan yung lalaki. Yun nga din ang tingin ko Biruin mo, imbis na magpundar ng sariling bahay, sa bahay pa ng biyanan makikisiksik. Problema na po ni Camila yun. Matalino naman po siya pero hindi man lang pumili ng maayos na lalaki. Iniisip ko nga baka buntis na ang kinakapatid mo kaya nagmamadaling magpakasal. Biruin mo naman, 1 taon pa lang silang may relasyon. Kung ano man po ang dahilan nila, labas na po tayo dun Inaanak ko si Camila. Hindi maaaring mananahimik na lang ako sa nakikita ko. Bahala na nga po kayo. Ano po yung hawak nyo? Bulag ka ba? Kita mo ng perang hawak ko Kanino galing yan? Hiniram ko kay Camila. Ha? May hinala kayo na kapos sila. Tapos uutangan nyo? Wala na kasi kung malapitan. Wala namang utang na loob ang mga natulungan ko noon Saan nyo naman po gagamitin yan? Saan pa? Para pambayad sa utang. Nagbibigay naman po ako sa inyo bakit kailangan nyo pang mangutang? Hindi ako mangungutang kung sapat ang binibigay mo. Wala naman po kayong trabaho. Paano kayo makakabayad niyan? Sa dami ng naitulong ko kay Camila at sa nanay niya, dapat pa ba nila akong singilin? Nay naman, utang yan. Dapat lang nabayaran nyo. Tsaka, yung mga tulong nyo sa kanila, binayaran naman po nila yun at hindi hiningi. Ay naku Ron, wag mo na nga munang guluhin ang utak ko. Ang importante ngayon, nasolusyonan ko na ang problema natin. Tapos sa akin naman kayo dadaing. Kanino pa ba ako dadaing Alangan naman sa kapitbahay natin. Oo na po. Kung naghahanap ka kaya ng trabaho na mas malaki ang sahod, hindi na sana nagigipit ng ganito. Sinusubukan ko naman po mag-apply wala po talagang tumatanggap sa akin. Ay, bigla na naman ako nainis sa kinakapatid mong si Gemma. Kung tinulungan ka sana niya, noon ka pa nakapagtrabaho sa barko. Palibhasa kasi ayaw malamang kaya ayaw kang tulungan. Nay, huwag niyo na pong sisihin yung tao. Nakausap ko na nga po yung kapatid niya Hindi na daw talaga tumatanggap ng Pinoy crew sa barkong pinagtatrabaho ng ate niya. Naniwala ka naman. Ay nako, bahala na nga kayo. Bahala talaga ako dahil mag-isa lang naman akong dumidiskarte sa bahay na ito. Dumating ang araw ng kasal namin ni Eugene. Noon lang din niya nakilala si Ninang Mara. Naging maayos naman ang seremonya. At pagkatapos nga sa isang restaurant na lang namin dinala ang mga bisita namin. Doon na rin kami nakapagpasalamat na mag-asawa sa mga dumalo. Habang kumakain nga, masayang nagkukwentuhan ng lahat. Ang laki pala ng tanda ng asawa mo sa'yo. 5 taon lang naman po. 31 pa lang naman po si Eugene. Kahit saan ko kasi tingnan, matanda na siyang tingnan. Tapos wala pang ipon. Mukhang wala rin kaya sa buhay ang pamilya niya. Ang importante naman po nagkakasundo kami at nagmamahalan. Sa bagay nga, wala na rin naman akong magagawa. Kasal na kayo Ay, salamat nga po pala sa pagpunta ninyo at sa regalo. Nahirapan nga ako sa paghahanap ng ireregalo para sa inyo. Gusto ko kasi hindi nyo malilimutan at magagamit nyo talaga. Pag-uwi po namin, yung regalo po ninyong una namin bubuksan. Sigurado na ang regalo ko ang pinakamaganda. Nang makita nga ni Ninang Mara na papalapit ang asawa ko, nagpaalam na siyang kakausapin lang si Inay bago sila umuwi ng anak na si Ron.
Mukhang seryoso yung pinag-uusapan niyo ni Ninang Mara. Meron lang siyang tinatanong. Akala ko akong pinag-uusapan niyo eh. Pasulyap-sulyap kasi siya sa akin. Napag-usapan ka rin namin pero sandali lang. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ha. Pero pakiramdam ko, ayaw niya sa akin. Akala mo lang yun. Ganun lang talaga si Ninang Mara. Sa bagay, ikaw naman ang nakakakilala sa kanya. Pag uwi pala natin, yung regalo muna ni Ninang ang buksan natin. Ha? Ipinagmamalaki niya kasi eh. Excited ka na siguro magbukas na regalo, no? Oo naman. Alam ko, ikaw din. Ay, Magpapaalam na kami ni Ron. May gagawin pa daw kasi siya. Binabati ko kayo ulit. Salamat po. salamat po, Ninang. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ninyo ni Ron. Dadalaw na lang ako sa bahay ninyo sa ibang araw. Nagmano pa kaming mag-asawa kay Ninang Mara. At kinamayan pa kami ni Ron bago sila naglakad palayo ng nanay niya. Nagpaalam na rin ng iba pang bisita hanggang kami na lang tatlo ni Inay ang naiwan. Ilang sandali pa umuwi na rin kami sa bahay. Microwave palang regalo sa atin ni Ninang. Oh. Tama-tama. Wala pa nito sa bahay. Kaya naman pala ipinagmamalaki niya sa akin kanina. Galante pala ninang natin. Oo. Yun nga lang, may ugali siyang ayaw namin ni Inay. Ha? Ano naman yun? Mahilig siyang malumbat sa mga nagawa niyang pabor. At paulit-ulit niyang ipapaalala sa'yo. Naku, mahirap yung ganun tao. Malaki pa rin ang pasasalamat namin sa kanya dahil noong mga panahon na wala kaming malapitan, siyang nagpapahiram sa amin. Pero lahat naman ng inutang nyo sa kanya, nabayaran nyo naman, di ba? Kahit na, dapat habang buhay kaming tumanaw ng utang na loob sa kanya. Parang mali yata na kinuha mo siyang ninang sa kasal natin. Si nanay kasi ang may gusto. Alam nga namang hindi ko siya sundin. Sa tingin mo, may posibilidad bang hindi niya nabayaran ng perang inutang niya? Hindi niya pwedeng hindi bayaran yun. Meron na akong pinaglalaanan sa pera na yun eh. Sa ugali kasi ni Ninang Mara, parang alam ko na mangyayari. Naku, huwag na muna nating isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga, na iraos natin ang kasal natin. Oo nga. Ay, si nanay nga pala. Pagdating natin dito kanina, nagpaalam siyang aalis muna eh. Pupuntahan lang niya ang tiyahin niya. Napapansin ko napapadalas ang dalaw niya sa tiyahin niya. Mahina na raw si Lola Cristina. Sabi ko nga, dito na lang si Lola sa amin. Ayaw naman daw pumayag, sabi ni Inay. Ang hirap din kapag walang pamilyang kasama no? Kaya nga eh. Sa susunod na mga araw, ako naman ang dadalaw sa kanya. Gusto ko rin kasing makita ang kalagayan niya. Sasamahan kita. Gusto ko rin makita at makilala ang Lola Cristina mo. Sa buong buhay ko, ilang beses ko lang nakita si Lola Cristina. Masungit kasi ang matandang tiyahin na yun ni Inay. Ayaw din niyang pinupuntahan siya sa bahay nila. Nito nga lang malimit dumalaw si Inay dahil nanghihina na ito. Siguro dahil sa katandaan na rin. Sa pagkakaalam ko, nasa 88 na ang edad niya ngayon. Nung araw ngang yun, hindi nakauwi si Inay. Kinabahan ako na baka may nangyari sa tiyahin niya. Kinabukasan, pumunta na kami sa bahay ni Lola. Naabutan namin si Inay at Lola ko sa labas ng bahay. Mukhang magaling na matanda pero kapansin-pansin ng sobrang payat nito. Kita na kasi ang buto sa leeg niya. Nang masiguro na ayos na ang kalagayan ni Lola, umuwi na rin kami. Kanina ka pa tahimik dyan. Ha? Mula pa sa bahay ni Lola Cristina. Wala ito. Pagod lang siguro ako. Sigurado ka ba? Medyo naihiwagaan lang ako sa lola mo at sa tinitira niya. Kasi may naalala ako nung bata pa ako doon sa dating lugar na tinira namin nung makita ko ang bahay ni Lola Cristina. Ano naman yun? Baka kasi pagtawanan mo lang ako Hindi Sabihin mo na. Yung bahay kasi ng lola mo,
kahawig ng bahay na pinaghihinalaan na mangkukulam sa lugar na yon? Dahil ba sa kubo at luma na ang tinitirhan ng lola ko? Hindi, meron talagang pagkakahawig eh. Pati yung mga display gaya nung manika. Kaya nga iniisip mo na mangkukulam ang lola ko. Hindi naman. Alam ko naman na wala kayong lahing mangkukulam eh. Wala talaga. Tsaka hindi kami naniniwala sa ganyan ano. Yung mga magulang ko kasi naniniwala sa mga ganung bagay eh. Sana wag mo namang pag-isipan ng masama ang lola ko. Pasensya ka na. Wala naman akong masamang ibig sabihin eh. Huwag mo na ulit babanggitin ng tungkol sa mangkukulam ha. Baka marinig ka ni inay. Baka hindi niya magustuhan yun. Oo, sige na. Huling beses ko na itong babanggitin. Tulungan mo na nga lang ako maganda ng hapunan natin. O sige. Ay, siya nga pala. Hindi ka ba talaga sasama sa akin kapag lumuwas ako sa Maynila sa 1 linggo? Hindi na. Malaki rin ang magagastos natin kung sasama pa ako sa'yo eh. Sige. Baka mainip ka rin dun dahil maghapon ako sa trabaho. Sa ibang pagkakataon na lang ako sasama sa'yo. Siguro nagsawa ka ng kasama ako, no? Grabe ka naman. Bakit naman ako magsasawang makasama ka? Dahil lagi na tayong magkasama eh. Sabi mo nga, kasal na lang ang kulang sa atin dahil magkasama naman tayo sa isang bubong. Pero hindi ibig sabihin nun, nagsawa na agad akong kasama ka. Ay, mabuti pa. Maupo ka na lang dyan. Ako na ang bahalang magluto. Nang humarap sa kalan si Eugene na wala bigla ang matamis kong ngiti. Napalingon pa ako sa may pintuan ng kusina. Nandun si inay at mataman ng titig sa akin. Umalis din siya agad bago pa siya mapansin ng asawa ko. Hindi ko maiwasang kabahan sa mga sinabi kanina ni Eugene. Naisip ko tuloy, mali yata na isinama ko siya sa bahay ni Lola Cristina. Dahil may natira pang ulam sa ref, naisip rin niyang initin yun sa microwave na regalo ni Ninang Mara. Pero makalipas ang ilang minuto, umusok yun at agad naman niyang natanggal ang pagkakasaksak. Nagkatinginan pa kaming dalawa ng asawa ko sabay tawa. Tama nga sabi ni Ninang, no? Hindi na nga natin makakalimutan ang regalo niya. Masama yata loob niya na magbigay ng regalo eh. Mabuti pa, sa kawali mo na nga lang initin yung natirang ulam. Itatabi ko na lang yan at hindi ko nagagamitin. Baka sa susunod mas grabe pa ang mangyari. Papatignan ko na lang sa electrician. Pero pagbalik ko na lang siguro galing Maynila. Matulin na lumipas ang 1 linggo. Nakabalik na sa Maynila si Eugene. Sa gabi tumatawag siya para kumustahin ako at makipagkwentuhan sandali. 1 beses na ako ang nagbantay sa tindahan. Biglang dumating si Ninang Mara. Hindi man lang ba kayo nag-honeymoon ni Eugene? Hindi na po. Sa bagay, baka nauna na kasi yun. Bakit pa, hindi ba? Ayaw lang po talaga namin gumastos. Pupunta pa sa ibang lugar. Ewan ko ba sa yung bata ka? Sobrang tinitipid mo ang sarili mo. Sayang ang ganda mo. Napunta ka lang sa asawa mo na sobrang kuripot. Hindi naman po kuripot si Eugene. Lahat pinag-usapan namin bago kami nagdesisyong magpakasal. Kaya nga pala ako nandito para humingi ng pabor sa'yo. May kontak ka ba sa dati mong pinapasukan? Meron pa naman po. Doon pa rin nagtatrabaho ang mga kaibigan ko. Sila yung umattend sa kasal ko. Mabuti naman kung ganon. Ano po bang pabor ang hihingiin ninyo? Si Abigail kasi nawalan ng trabaho. Baka pwede mo namang ipasok sa kumpanyang pinapasukan mo dati. Ninang. Hindi po ako malakas sa boss ko para magsabi na meron akong ipapasok. Tsaka, hindi na po kasi ako nagtatrabaho dun. Di ba nandun ang mga kaibigan mo? Pakiusapan mo naman sila. Kailangan ng anak ko ng trabaho Di ba po ba nasa Maynila siya ngayon kasama ng pamilya niya? Subukan na lang po niya na mag-apply sa iba. Nahihirapan nga ang anak ko mag-apply.
Kaya nga ako lumalapit sa iyo eh. Naranasan mo rin naman na mahirapan maghanap ng trabaho noon. Sino ang naging backer mo? Di ba ako? Hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Kung hindi dahil sa akin, malamang gutom na ang inabot yun ng nanay mo. Matagal naman na po yun. High school pa lang po ata ako nun. Kahit matagal na, hindi mo dapat kalimutan ang bagay na yon. Tapos ngayon na nalagay naman sa sitwasyon ng anak ko, tatalikuran mo na lang ba? Ayoko po mangako. Titingnan ko kung ano po ang magagawa ko. Alam ko naman na may magagawa ka. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Susubukan ko lang po muna, Ninang. Mas maganda kung hindi po kayo masyadong aasa. Kahit anong paliwanag ko kay Ninang Mara, hindi na niya ako pinakinggan. Kumpiyansa siya sa akin na magagawan ko talaga ng paraan na matanggap sa trabaho ang anak niya. Bigla tuloy ako nagkaroon ng pasanin sa balikat. Masaya pang umuwi ang ninang ko habang ako nag-iisip na kung paano ko matutulungan ng kinakapatid ko. Nung gabi sa kwarto ko, kausap ko si Eugene at nabanggit ko nga yun sa kanya. Nilalagay ka niya sa alanganin eh. Dapat siguro matuto ka ring tanggihan siya. Masyado kasi mapilit eh. Kapag tinanggihan ko naman, isusumbat ang mga nagawa niyang tulong sa amin ng inay noon. Sana huli na ang paghingi niya ng pabor sa'yo. Naku, yun din nga ang dasal ko. Na sana, huli na talaga yun. Hindi masamang tumulong, pero sana walang kasamang panunumbat. Ganun talaga si Ninang Mara. Pala, binayaran na ba niya yung utang niya sa'yo? Hindi pa. Hindi ko na rin naman naalalang banggitin sa kanya. Huwag ka na ma-stress. Nararamdaman ko kasi sa boses mo na problemado ka eh. Iniisip ko kasi kung paano ako lalapit kina Marie at Agnes. Diretsuhin mo na sila kung anong kailangan mo. Mababait naman ang mga kaibigan mong yun eh. Oo nga. Yang inaalala ko kasi, kung hindi ko maibigay yung hinihing tulong ng ninang natin, sigurado magagalit siya sa akin. Hayaan mo siya magalit. Huwag ka na rin ulit magpapahiram ng pera sa kanya kahit magbayad pa siya. Nagkakaproblema tayo kung ganyan ang gagawin natin. Huwag mong kalimutan na ako na lang ang nagtatrabaho sa atin. Kaya may karapatan ako na tumanggi kapag nanghiram uli si Ninang. Okay, sabi mo eh. Sige, saka na lang tayo mag-usap. Pagod din ako sa trabaho eh. Gusto ko nang matulog na maaga. Alam kong nainis na ng tuluyan si Eugene sa ninang namin. Hindi naman ako agad nakatulog ng gabing yun. Tinawagan ko muna si Agnes. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko. Ayaw niya mangako sa akin pero gagawin daw niya lahat ng makakaya niya. Kahit papano, napanatag na ang kalooban ko at mahimbing na nakatulog ng gabing yon. Sino po ba tinatawagan niyo? Si Camila. Kanina ko pa nga siya tinatawagan hindi naman sumasagot. Baka busy lang po yung tao. Ano naman pinagkakabisihan niya wala na siyang trabaho. Ano po ba kasing kailangan niyo sa kanya? 1 buwan na kasing walang trabaho ang ate Abigail mo. Hindi naman sapat ang kita ng bayaw mo kaya lumapit ako kay Camila. Na kung pwede, mahanapan niya ng trabaho sa Maynila ang ate mo. Nay, paano niya matutulungan si ate wala na nga din siyang trabaho? Sigurado namang meron siya kakilala sa kumpanyang pinasukan niya. Sabi ko ipasok niya doon ang ate mo. Pambira talaga kayo, Nay, oh. Hindi na talaga kayo nahiya sa tao. Oh, bakit naman? Natulungan ko rin naman sila noon Hindi nga sila nahiya sa akin noong mga panahon na yun. Wala na kayong ginawa kundi isumbat yung mga nagawa niyo noon. Akala niyo naman ang laki ng nagawa niyong tulong. Huwag mo nga maliitin ang mga nagawa ko noon, ha? Nay, hinay-hinay lang po sa ginagawa niyong panunumbat. Baka pati sina Camila layuan na rin tayo dahil sa ginagawa niyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi niyo po ba napapansin? Iniiwasan na tayo ng mga tao at mga kamag-anak natin. Wala akong pakialam kung iwasan nila tayo. Palibasa kasi wala na akong maibibigay sa kanila kaya ganon. Wala naman silang utang na loob Na hindi po dahil sa wala na kayong binibigay, kundi kahit kalit-lit ang bagay, sinusumbat niyo sa kanila. Para bang walang tumulong sa atin noon.
Kapag hindi pa rin sumagot si Camila, pupuntahan ko na lang siya sa bahay nila. Bahala na nga kayo. Habang tumatagal, yung hirap yung kausap eh. Ako pa ngayon na mahirap kausap, ha? Totoo naman po kasi. Umalis ka na nga sa harapan ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Sinisira mo lang ang araw ko. Kaarawan ng araw na yun ni Lola Cristina. Kaya pinuntahan namin siya sa tinitirahan niya at dinalhan namin ng pansit, puto at dinuguan. Paborito niya ang lahat ng yun. Nakita ko naman ang saya sa mukha ni Lola. May ilang oras din kami nagtagal doon. Habang nililigpit ko ang mga pinagkainan namin, naririnig ko na kinukumbinsi siya ni Inay na lumipat na sa bahay namin. Pero matigas ang pagtanggi niya. Pagdating nga sa bahay namin, nakita ko ang cellphone ko na maraming missed call mula kay Ninang Mara. Hindi ko na lang sana yun papansinin kaya lang tumatawag ulit siya. Bakit hindi ka sumasagot? Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo Galing na rin ako sa bahay niyo pero sarado. Kararating lang po namin ni Inay dito sa bahay eh. Naiwan ko po kasi ang cellphone ko kaya po hindi ko nasagot ang tawag ninyo. Saan ba kayo nagpunta ng nanay mo? Birthday po kasi ni Lola Cristina. Pumunta kami ni Inay sa bahay niya. Kaya nga pala ako tumawag sa'yo dahil itatanong ko yung pabor na hinihingi ko sa'yo. Hiring daw po sa kumpanyang inalisan ko. Sa Lunes daw po, pwede na mag-submit ng resume si Ate Abigail. Talaga? Pero sigurado na bang matatanggap siya? Ang kaibigan ko na po ang bahala. Salamat sa'yo, Camila, ha? Mamaya tatawagan ko na ang anak ko para makapaghanda na siya. May iba pa po ba kayong sasabihin? Wala na. Yun lang naman. Pasensya ka na, Iha, kung naabala kita, ha? Kinukulit na rin kasi ko ng anak ko, eh. Naiintindihan ko naman po. Mahirap talaga na walang trabaho at nakatira pa sa Maynila. Mabuti naman naiintindihan mo ang sitwasyon ni Abigail. Sige na po, Ninang. Tsaka na lang po tayo magkwentuhan. Tinatawag po kasi ako ni Inay eh. Dumagsa po kasi ang bumibili sa tindahan. Sige, Iha. Dadalaw na lang ako sa ibang pagkakataon. Muntik ko nang sabihin na sana wag na siyang dumalaw dito sa bahay namin. Mabuti na lang napigilan ko ang sarili ko. Wala naman talagang bumibili ng mga oras na yon. Gusto ko lang talagang makawala sa kanya. Nang silipin ko nga si Inay sa loob ng tindahan, abala siya sa pag-aayos ng mga paninda niya sa eskaparate. Kanina parang sasabog na kayo sa inis. Ngayon naman, kulang na lang. Mapunit yung bibig niyo sa pag-aangiti. Sumagot na kasi si Camila. Ayos na ang problema ng ate mo. Sa Lunes, pinagpapasa na siya ng resume. Wow, mabuti naman. Para hindi niyo na kinukulit si Camila. Pinakaba pa ako ng kinakapatid mo. Makakagawa naman pala ng paraan. Paano kung hindi niya nagawa ng paraan? Aawayin niyo siya? Bakit ko naman siya aawayin? Ano ang magagawa ko kung mahina siya sa dati niyang pinapasukan? Maniwala ako sa inyo. Lahat kasi inaaway niyo kapag hindi kayo napagbibigyan eh. Ay nako, Ron. Mamaya na nga tayo mag-usap. Tatawagan ko muna ang ate mo. Siguradong magtatatalon yun sa tuwa. 2 linggo na rin hindi nagpaparamdam si Ninang Mara at labis ko yun ipinagpapasalamat. Dahil wala nang gugulo sa pamamahinga ko. Nabalitaan ko rin sa kaibigan ko na nakapasok na sa trabaho si Ate Abigail. Nawala na rin sa isip ko ang ninang ko. Dahil nag-iabala na ako sa mga sumunod na araw. Si Nanay nga palang naghanap ng trabahador na gagawa ng bahay natin. Bantayan mo na lang ng maigi yung gawa nila para hindi tayo malugi sa upa at saka sa mga materyales. Huwag kang mag-alala. Mabait si Mang Roger. Hindi niya tayo dadayain. Sige. Mukhang malaking tiwala niyo sa kanya. Oo naman. Oo nga pala. Oh. Hindi na ba uli nagparamdam sa'yo si Ninang Mara? Oo. Hindi pa. Paano yung utang niya? Si Inay na daw ang bahalang maningil eh. Sana naman masingil agad ni Inay. Pampasahod din yun sa mga tao eh. Oo nga eh.
Hindi ko naman kasi alam na matatagalan ng ganito. Baka naman wala na kasi siyang balak na bayaran yun. Hindi naman siguro. Sa susunod, huwag ka na lang basta-basta magpapautang ha. Oo, hindi na talaga. May ginagawa ba si inay? Nagbabantay lang ng tindahan, bakit? Huwag ka na magluto ng tanghalian. Kumain na lang tayo sa labas. Bukas, aalis na naman ako para makapag-bonding naman tayo. Tama. Sigurado, 2 linggo na naman bago ka makauwi dito. Uy, minsan, ikaw naman ang dumalaw sa akin sa Maynila, ha? Oo. Sasabihan ko lang si inay ha. Noong una ayaw pa ni inay dahil nangihinayang siya sa kita ng tindahan. Pero napilit ko rin siyang sumama sa amin. Kaya pala nagayang kumain sa labas si Eugene dahil nadaanan niya ang bagong restaurant sa highway na bagong bukas lang. Okay naman ang lugar. Maraming pagkaing pagpipilian at marami ding kumakain. Nakita pa nga namin si Ron kasama ang isang magandang babae. Bumati lang siya sa amin saka bumalik na sa lamesa nila ng kadate niya. Mukhang si Ron mabait, no? Nung kasal natin, tahimik lang siya eh. Hindi gaya ng nanay niya. Ganun talaga siya. Mahiyain pero napakabait. 1 taon lang ang tanda niya sa akin. At saka sa isang eskwelahan lang kami pumapasok noon. Kahit nasa abroad ang nanay niya noon, hindi mo siya makikitaan ng yabang sa katawan. Siguro ganun ang tatay niya. Hindi ko masyadong kilala ang tatay niya dahil namatay na. Ang alam ko lang, nasa bahay lang siya noon at nag-aalaga sa mga anak nila ni Ninang. Ah, ganun ba? Baka meron pa kayong gustong kainin ha? Order pa tayo. Tama na to. Hindi naman kami malakas kumain ni inay. Akala ko hindi na talaga magpaparamdam si Ninang Mara sa amin. Nagulat na lang ako isang umaga sa pagpunta niya sa bahay. Kagigising ko lang ng mga sandaling yon at wala pang kaayos-ayos. Tama nga nakarating na balita sa akin. Nagpapagawa nga daw kayo ng bahay. Gusto po kasi namin na may sarili din kaming bahay. Nagpapagawa rin lang kayo dito pa sa tabi ng bahay ng nanay mo. Ito lang po kasi ang lupa namin eh. Bakit? Wala bang sariling lupa si Eugene sa kanila? Napagkasunduan po kasi namin na dito magpatayo sa lupa ni Itay. Tsaka po ayokong iwan ng inay. Siguro dalilitan kayo sa bahay ng nanay mo kaya kayo nagpagawa. Napadalaw po kayo? Nakausap ko kasi ang nanay mo. Naniningil ka nga daw sa inutang ko sa'yo. Gagamitin na po kasi namin sa pagpapagawa ng bahay. Medyo matagal na rin po kasi. Aba Camila, nung may utang kayo sa akin inobliga ko ba kayo na magbayad agad sa akin ha? Ninang, kailangan na po kasi namin. Wala pa akong maibabayad sa'yo. Hindi rin ako naniniwala na kailangan nyo na ang pera. Sigurado akong meron kayong budget na nakalaan sa pagpapagawa nyo ng bahay. Gipit po kami ngayon dahil mahal na rin ang mga materyales. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagagawa nyo pa nga kumain sa labas Tapos sasabihin mo nagipit kayo? Alalahanin mo Camila, marami ako naitulong sa inyo noon. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakapagtapos at baka hindi mo nakasama ang nanay mo dahil sa pagkakasakit niya noon. Tinatanaw naman po naming utang na loob yun sa inyo. Pero lahat po ng utang namin, nabayaran po namin. Ang iba pa nga po naming utang, may tubo pa. Kahit nabayaran niyo ang mga utang na yon, ang sinasabi ko, nung mga panahon na yon, wala kayong malapitan kundi ako. Sana naman maisip mo yon. Pasensya na po kayo kung naniningil ako ngayon. Hindi ko naman po kasi pera ang pinahiram ko sa inyo Ang laki na ng pinagbago mo dahil lang nakapagtrabaho ka sa Maynila. Aba Camila, huwag mong sambahin ng pera. Hindi mo naman niya madadala sa langit. Hindi ko nga po madadala sa langit. Pero pinaghirapan namin ang pera na yon at wala naman pong masama kung gagamitin namin dito sa lupa. Maghintay ka kung kailan ako magkakapera. Hindi naman kita tatakasan Maliit na halaga lang naman ang napahiram mo. Hindi ka na makatulog. Kung tutusin wala pa nga yun sa kalahati ng naitulong ko sa inyo noon.
Wala ka ring utang na loob gaya ni Gemma. Kapag ganyan kayo wala kayong mararating sa buhay. Tama na po, Ninang. Marami ng kapitbahay ang nakikiusyoso sa atin, oh. Bakit? Nahihiya ka na malaman nila na pagkatapos ng mga nagawa kong tulong sa inyong mag-ina, hindi ka man lang marunong lumingon sa taong naging sandalan nyo nung mga panahong gipit kayo? Tama lang sa'yo ang mapaya. Nasabi niyo na po ang lahat ng gusto ninyong sabihin. Pwede na po kayo umalis. Marami pa po akong gagawin. Kung ako sa'yo, magbago ka na. Huwag puro pera ang iniisip mo. Meron pang sinasabi si Ninang Mara pero tumalikod na ako. Kanina pa kasi ako nagtitimpe na masagot ito ng pabalang. At isa pa, alam kong intensyon nito na ipahiya ako sa mga kapitbahay at sa mga trabahador. Nung dumating si Inay, hindi nito nagustuhan ang ginawa ng kumare. Balak sana nitong puntahan si Ninang pero pinigilan ko lang. Ayoko na kasing lumaki ang gulo. Kahit ang asawa ko nang malaman yun, hindi rin napigilan na magalit at madismaya sa inasal ng ninang namin. Mabuti pa. Hayaan na lang natin yung pera na yun. Basta wag na lang siyang pupunta dito sa bahay. Gusto ko nilang tapusin ang connection natin sa kanya. Napahiya talaga ako dahil sa kanya. Sa tingin ko, wala naman talaga siyang balak magbayad eh. Wala na nga siguro. Nakausap ko nga rin si Ate Gemma. Inaanak din niya yon. Grabe din daw siyang sumbatan ni Ninang Mara noon. Gawain na pala niya kahit sa ibang tao ang manumbat. Anong klaseng tao ba siya? Nagsisisi nga si Inay dahil siyang nagpumilit na kunin natin yun na ninang sa kasal natin eh. Uy, sabihin mo huwag niya sisihin na sarili niya. Alam naman natin na mabuti ang intensyon ng nanay mo eh. Pero hindi ang ninang natin. Ilang araw na nga akong hindi lumalabas sa bahay. Hindi pa rin kasi maalis sa isip kung ginawa niyang pang-ieskandalo sa akin. Hindi naman tama na magkukulong ka lang dito sa bahay nang dahil sa kanya. Palilipasin ko na lang muna sigurong nangyari. Pagluwas ko, sumama ka na muna sa akin para ma-relax ka, ha? Sige na nga. Namimiss ko na rin naman ang mga kaibigan natin. Lagi nga nilang tinatanong kung hindi ka na daw ba magtatrabaho eh. Sagot ko, hindi na. At yun naman ang napag-usapan natin. Nakakamiss din naman magtrabaho pero sabi mo nga, kaya mo namang ibigay ang mga kailangan ko. Edi ikaw ang bahala. Gusto ko lang kasing gayahin si Itay nung pakasalan niya si Inay. Pinatigil rin niya ito sa paghahanap buhay noon. Habang nagkukwentuhan kami, inalalayan pa ako ni Eugene palabas ng bahay. Tiningnan namin ang mga gumagawa. Bumati pa nga si Mang Roger sa amin. Parang kailan lang naghuhukay pa lang sila, no? Sa nakikita ko ngayon, konti na lang matatapos ng bahay natin. Ang bilis nga nilang gumawa eh. Sabi ko na sa'yo okay si Mang Roger. Halos siyang gumawa ng mga bahay sa lugar na to. Kung hindi man katulong siya sa paggawa. Huwag lang sanang abutan ng tag-ulan. Matatapos agad ang bahay natin. Habang pinagmamasdan ko nga ang bahay na ginagawa, marami na ako naiisip na gawin kung paano ito mapapaganda. Wala kaming kamalay-malay kung ano-ano na pala ang pinagkakalat ni Ninang Mara tungkol sa aming mag-asawa. Nay, ano yung pinagkakalat niyo sa mga taga rito? Na walang utang na loob si Camila? Totoo naman Dahil sinisigil kayo ng tao? Ganun ang ginawa niyo? Hindi kasi siya makapaghintay. Akala mo naman tatakasan ko. Nay, alam niyo namang magastos magpagawa ng bahay. At kailangan nila ng pera. Ang yabang kasi nila. Wala naman pala silang budget. Bakit kailangan nila magmadali na magpagawa ng bahay? Nay, wala na tayong pakialam sa mga bagay na yun. Ang hilig niyo talaga magkomento kahit hindi kailangan. Sa ginawa ng babaeng yon, pahihirapan ko siya sa paniningil. Ganyan din naman ang ginawa niyo sa iba eh. Kaya siguro kahit anong kayod ko, hindi tayo umaasenso eh. Bakit ba ako ang sinisisi mo? Kasalanan ko ba kung maliit ang sahod mo? Kasalanan mo dahil ayaw mo maghanap ng ibang trabaho. Sana naman po na tumigil na kayo. Baka nakakalimutan nyo na lola ni Camila si Lola Cristina. Ano kung lola ni Camila ang matandang yon, ha? Nakalimutan nyo na ba ang usap-usapan tungkol sa kanya? Na ano? Mangkukulam ang matandang yon? Nagpapaniwala ka naman sa sabi-sabi.
Eh di sana marami na nakulam ang matandang yon. Wala rin namang makapagpatotoo. Malay natin kung taga ibang lugar ang kinukulam ng lola ni Camila. Ay, tumigil ka na nga. Akala mo matatakot mo ako sa sinasabi mo. Alam ko naman na wala kang kinatatakutan eh. Pero alalahanin nyo na hindi pangkaraniwan si Lola Cristina. Sinabi ko nang hindi ako naniniwala na mangkukulam ang matandang yon. Kayo na nga ang bahala kung ayaw nyo maniwala. Paalala lang naman yung sinasabi ko sa inyo eh. Ako ang nanay mo. Hindi mo ako kailangan paalalahanan. Sige na nga, Nay. Huwag na kayo magalit. Dadalawan na nga lang tayo dito sa bahay. Nagagalit pa kayo. Nang makarating sa akin ang balita tungkol sa pinagkakalat ni Ninang Mara, hindi na lang ako nagsalita. Pinayuhan din ako ni Eugene na wag nang patulan ng issue. Pero hindi si Inay. Ramdam ko matinding galit niya. Pero salamat na rin dahil hindi niya kinompronta si Ninang Mara. Sumama ako kay Eugene nung lumuwas siya ng Maynila. Doon panandalian akong nakalimot sa mga isipin ko. Malapit na palang matapos ang bahay ni na Camila. Ha? Galing po ba kayo sa kanila? Napadaan lang ako doon. May pinuntahan lang ako sa malapit sa kanila. Hindi pa kayo pumunta sa kanila. Bakit naman ako pupunta sa bahay nila? Baka mamaya maningil pa sila sa akin. Kayo naman kasi. Kayo na nga ang may utang. Kayo pang matapang. Tsaka na lang ako magpapakita kapag may pambayad na ako. Sabi naman kasi ng ate mo, bibigyan niya ako ng pera. Sige kayo. Baka hindi tayo imbitahan sa blessing ng bahay nila. O hindi pwede yun. Naging ninang pa ako kung hindi man lang nila ako iimbitahin. Baka galit na kasi sila sa inyo. Sa paligay nyo, hindi nakakarating sa kanila yung ginagawa niyong paninira? Dapat isang tabi na muna nila yon. Ang importante, magbigay sila sa akin ng respeto. Paano nga kung hindi nila kayo gusto makita? Kung ganun rin lang naman pala, mabuti pang ibalik na lang nila sa akin ang niregalo ko. Hintay na lang natin kung iimbitahan tayo. Kasiraan nila mag-asawa yon kung kakalimutan nila ako. Nay, hindi po kayo kawalan sa kanila. Anong hindi? Kung hindi dahil sa akin wala sa akin nalalagyan niya si Camila. Kung hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi siya makakapagtrabaho sa Maynila at hindi niya makikilala ang asawa niya. Grabe naman kayo. Akala nyo naman kayo nagpaaral dun sa tao? Hindi pa ba sapat ang mga nagawa kong tulong sa kanila noon? Nay, hindi ba matapos-tapos yung panunumbat nyo? Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ano man pong tulong ang ibinigay natin sa kapwa natin, dapat po wala tayong hinihintay na kapalit. Ayan ka na naman sa mga pangaral mo. Hindi na nga po. Last na po ito. Hindi naman po kasi kayo nakikinig eh. Hindi talaga. Dahil anak lang naman kita. Kahit naubos ang lahat ng ipon namin ni Eugene, masaya kami. Dahil sa wakas may sarili na kaming bahay. Ang bilis nga ng panahon. 5 buwan na rin pala ang nakakalipas mula nang masimulan ang bahay namin. Ganun na rin katagal pala nang huli kong makita si Ninang Mara. Malapit na rin ang birthday ni Eugene at isasabay na lang namin sa blessing ng bahay namin. Sayang, hindi makakapunta ang mga kaibigan natin. Babawi na lang daw sila sa ibang pagkakataon. Sabi ko nga, sa piyesta dito pumunta sila. Matagal pa naman yun. Makakapaghanda pa sila. Meron ka bang ipapabili? Lalabas kasi ako. Meron lang iniuutos si Inay. Wala naman. Magtatagal ka ba? Sandali lang ako. Kinuha ko lang ang maliit kong bag at payong. Lumabas na rin ako agad ng bahay. Nakita ko pa ang harap ng tindahan na maraming bumibili. Ilang minuto pa lang akong nakakaalis. Dumating naman si Ninang Mara. Naabutan pa niya si Eugene na nasa balkonahe. Kayo po pala, Ninang Mara. Aba, tapos na pala ang bahay ninyo. Opo, may mga dapat lang pong ayusin sa loob. Pasok kayo. Si Camila nga pala. May pinuntahan lang po sandali. Pupuntahan ko sana si Kumaring Lorna. Kaso ang daming bumibili. Nakakaya namang abalahin. Ano po ba ang kailangan nyo? May pinuntahan kasi ko na malapit dito kaya dumaan na rin ako.
Mangangamusta lang sana ako sa inyo. Ayos lang naman po kami. Buntis na ba si Camila? Huh? Ilang buwan na rin kayong kasala. Hindi pa po. Kailan nga pala ang blessing ng bahay ninyo? Sa 1 linggo. Siguro ang dami niyong inimbita, no? Pamilya lang, tsaka ilang piling mga kaibigan. Ganun ba? O paano? Babalik na lang ako sa susunod. Dumaan lang talaga ako rito. Sige po, Ninang. Bago umalis, sinilip pa ni Ninang Mara si Inay sa tindahan. Nung dumating nga ako makalipas ang kalahating oras, ikinwento ni Eugene ang pagbisita ng ninang namin. Ano kayang nakain niya at bigla na lang sumulpot? Oo nga eh. Okay na sana na hindi siya nagpapakita sa atin eh. Inimbita mo ba siya sa blessing ng bahay natin? Uy, hindi no. Hindi pa nga siya nakakabayad ng utang niya eh. Baka yun ang ipinunta niya. Huwag na siyang umasa. Sinabi ko naman na pamilya lang at piling kaibigan ang pupunta eh. Nag-usap ba sila ni Inay? Ang dami kasing bumibili kanina kaya walang pagkakataon. Ngayong nagpakita na ulit sa atin si Ninang, siguradong lagi na naman siyang pupunta dito. Lagi ka na namang sasama sa akin paluwas eh, kaya malabo na magkita kayo. Baka kasi si Inay ang kulitin niya kapag hindi ako naabutan dito. Mas mabuti pa nga na nanay mo makaharap niya. Mas matapang kasi siya kaysa sayo. Matapang talaga si Inay. Naiinis na nga siya sa kumare niya eh. Kaya nag-aalala rin ako na baka magpang-abot sila. Hindi naman siguro aabot sa magkakasakitan sila. Pero siguradong makakarinig si Ninang ng masasakit na salita. Para tuloy ayoko munang sumama kay Eugene paluwas ng Maynila. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala. Kung bakit kasi bigla na naman sumulpot si Ninang Mara sa bahay namin. Pilit ko na lang na isinantabi muna ang alalahanin ko. Lalo na ilang araw na lang blessing na ng bahay namin. Bakit kanina pa kayo pabalik-balik ng lakad dyan? Maupo nga kayo. Nahihilo ko sa inyo eh. Wala bang nagpunta rito kanina? Wala po. Sino pa bang pupunta rito? Maniningil ang utang? Sira ka talaga. Walang pupunta na maniningil dito. Ang tinutukoy ko kung may nag-imbita sa atin. Ano po bang meron? Kasi ngayon ang blessing ng bahay ni na Camila. Ngayon po ba yon? Nakalimutan yata nila akong sabihan eh. May palagay po ako na hindi talaga kayo imbitado. Nakalimutan na ba nila kung ano ako sa buhay nila? Inaanak ko si Camila sa binyag at sa kasal. Hindi talaga sila marunong mahiya. Ano naman po kung ninang kayo? Hindi naman maganda yung ginagawa niyo sa kanila. Kakausapin ko sila. Nay, wag po kayong pupunta sa kanila ngayon. Ipapahiya niyo lang ang sarili niyo eh. Bakit ako ba papahiya? Dapat sila yon. Dahil hindi sila marunong lumingon sa mga taong tumulong sa kanila noon. Ay nako, ayan na naman kayo sa walang katapusang panunumbat niyo eh. Mabuti pa pumasok ka na lang sa trabaho mo. Iwan mo na lang ako dito kaysa makinig sa mga sinasabi mo. Bakit hindi ka pa tumatayo dyan sa upuan? Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano na naman yung sasabihin mo? Wala na po akong trabaho. Ano ka mo? Wala ka ng trabaho? Paano nangyari yun? Nagbawas po ng mga tao eh. Isa po ako sa natanggal. Bakit ba ang malas mo sa trabaho? Yung huli din natanggal ka rin. Ang baba na nga ng sahod mo, natanggal ka pa? Huwag na po kayo mag-alala. Naghahanap naman po ako ng bagong trabaho eh. Kailan ka pa makakahanap? Makakapaghintay ba sa'yo ang mga bayarin natin dito sa bahay? Ano pong magagawa ko, Nay? Kasama ko sa nawalan ng trabaho. Bilisan mo ang paghahanap ng trabaho. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan ko rito. Humingi muna tayo ng tulong kay Ate Abigail. Huwag na tayong umasa sa ate mo. Yung pangako niya nga sa akin na pera hanggang ngayon wala pa rin. Sa palagay ko, wala na ring trabahong bayaw mo kaya nagigipit din sila. Nagtatanong-tanong na rin po ako sa mga kakilala ko. Malay nyo, sa isang linggo may trabaho na po ulit ako. Huwag na kayo ma-stress dyan. Sige kayo, baka dumami ang puting buhok nyo. Kasalukuyan kaming nasa Maynila ng asawa ko.
Pagkatapos kasi ng blessing ng bahay, kinabukasan din lumuwas na kami. Habang hinihintay ko ang pag-uwi ni Eugene, tumawag si Inay. Galing daw sa bahay si Ninang Mara. Masama daw ang loob nito dahil hindi namin inimbita. Nagpaliwanag naman siya na kapamilya lang ang nandun at hindi naman bongga ang okasyon. Dahil kapos na rin sa budget. Gusto daw akong makausap nito pag uwi ko. Nagiging sakit na ng ulong ninang natin. Ano bang inaasahan niya? Pagkatapos ng ginawa niya, iimbitahan pa rin natin siya? Kakausapin ko na lang siya para matapos na ang issue. Baka kasi kung ano na naman ang ipagtalat niya eh. Hayaan mo siyang ipagkalat na wala tayong utang na loob. Wala akong pakialam. Ninang pa rin natin siya. Wala tayong magagawa kundi harapin siya. Masaya nga sana ang buhay may asawa natin. Pero sa kanya naman sumasakit ang ulo natin. Anong gagawin natin? Kilala mo naman ako na maiksi ang pasensya at madaling uminit ang ulo. Baka kasi kung anong masabi ko sa kanya eh. Ayoko magmukhang bastos na hindi naturuan ng magandang asal ng mga magulang. Ako na lang ang haharap sa kanya kapag pumunta siya sa bahay. Baka pwede mo namang kausapin yung anak niya para pagsabihan yung nanay niya. Baliktad na ngayon ah. Anak na magtatama sa nanay. Mali na kasing ginagawa ng nanay niya. Sige. Kakausapin ko si Ron. Sana lang, wag niyang masamain. Hindi niya yun mamasamain kung alam niya ang ugali ng nanay niya. Kinabukasan nagchat ako kay Ron na kung pwede siyang makausap. Yun nga lang abala daw siya dahil naghahanap ng trabaho. Kabilang daw kasi siya sa natanggal sa kumpanyang pinapasukan. Nung magtanong siya kung tungkol saan ang sasabihin ko, sa chat ko na lang sinabi. Nangako naman ito nakakausapin si Ninang Mara. Nay, ano po bang ginawa niyo? Nakakahiya na. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nag-chat sa akin si Camila habang pauwi ako. May nirereklamo siya sa inyo. Anong sinabi ng babaeng yun sa'yo? Dahil lang hindi kayo naiimbitahan kung ano-ano ang sinasabi niyo. Bakit ba kailangan niyo pang pumunta sa kanila para magreklamo? Hindi naman kasi tama na baliwalain nila ako. Ninang nila ako sa kasal. Kahit na, Nay. Hindi dahilan yun para imbitahan kayo. Napupuno na sa inyo si Aling Lorna. Wala akong pakialam kung napupuno na ang kumari kong yon. Hindi niya kayang pag-aralan ng anak niya. Pwes ako ang gagawa. Wala po kayong karapatan na gawin yan. Kung hindi nila ako tatratuhin na maayos, ipapaalala ko sa kanila ang mga nagawa ko. Singilin nyo na lang kaya sila sa mga nagawa nyo sa kanila para matapos na yung panunumbat nyo. Ako na nahiya sa ginagawa nyo eh. Kung pwede nga lang mabayaran ng utang na loob, noon pa sana ako naningil. Pero alam mo na habang buhay ang pagbabayad ng utang na loob. Dahil sa katigasan ng ulo nyo, ako na natatakot sa pwede mangyari sa inyo. Ano? Tatakutin mo na naman ako sa mangkukulam na matandang Christina na yon, ha? Sana nga, hindi kayo mang sunod na maging biktima niya. Kahit magharap pa kaming dalawa, hindi ako natatakot sa kanya. Kahit inaasahan ko na magiging reaksyon ni Ninang Mara oras na kausapin siya ng anak na si Ron, nagulat pa rin ako sa galit na nakikita ko sa mga mata niya. Habang kaharap ko siya ng mga sandaling yun. Mano po, Ninang? Lubayan mo nga ako sa pagkunwari mong paggalang sa akin. Nagagalit po ba kayo dahil sa sinabi ko kay Ron? Oo, dahil sa'yo, nagkakagalit kami mag-ina. Pasensya na po. Kung yun lang po yung paraan para tigilan ninyo kami. Kung alam ko lang na ganyan ka, nagsolian na lang sana kami ng inay mo ng kandila noon. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng mga nagawa kong tulong sa inyo. Kung susumbatan nyo na naman po ako sa mga nagawa ninyong tulong, mabuti pa po, wag na kayong pumunta dito. Ha? Tingnan mo nga yung ugali mo. Parang hindi ka tinuruan ng nanay mo ah. Kung galit po kayo sa akin, wag nyo na pong idamay ang nanay ko. Idadamay ko ang nanay mo dahil siya ang may kasalanan kung bakit ka ganyan ngayon. Ipapaalala ko ulit sa'yo kung ano naging papel ko sa buhay ninyo mag-ina. Alam ko na po yan.
Hindi niyo na po kailangang ipaalala palagi gaya ng ginagawa ninyo sa ibang natulungan ninyo. Sa dami rin ang ipinagkalat ninyong paninira sa amin, palagay ko, bayad na kami sa utang na loob na sinasabi ninyo. Kung alam ko lang na balang araw babastusin mo ko ng ganito, hindi na sana ako naawa sa inyo mag-ina. Hinayaan ko na lang sana na magutom kayo noon. Mamatay sa ospital ang nanay mo at hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. At kung alam ko lang din na gaganyan ninyo kami, hindi na sana kami lumapit sa inyo noon. Ikaw pa ngayon na nagmamalaki, ha? Akala mo naman maipagyayabang mo tong bahay mo at ang asawa mo. Tumigil na po kayo sa mga sinasabi ninyo. Baka isang araw, pagsisihan ninyo na hindi ninyo kami tinigilan. Bakit? Anong balak mong gawin, ha? Mula po ngayon, hindi na namin kayo ituturing na ninang. Ah, ganun ha? Sige, ibalik mo sa akin ang regalo ko sa inyo nung kasal ninyo. Sige po, pero bayaran niyo muna ang utang ninyo sa akin. Hindi mo pa rin talagang makalimutan ang utang ko, no? Hindi ka ba makatulog, ha? Utang po yun eh. Hindi bigay. Hintayin mo at ibibigay ko sa'yo ng doble. Akala mo naman kayayaman mo ang pinautang mo sa akin. Hindi ko nga po ikakayaman, pero malaking tulong sa amin ang pera na yon. Ipapadala ko na lang dito ang perang pinahiram mo. Paalis na sana nun si Ninang Mara nang dumating naman si Lola Cristina. Matalim ang titig niya sa ninang ko. Palagay ko narinig din ni Lola ang pagtatalo namin. Kahit kasi matanda na ito, matalas pa rin ang pandinig. Hanggang sa makaalis ang ninang ko, sinusundan pa rin niya ito ng tingin. Inalalayan ko na lang si Lola papasok sa bahay ni Inay. Ilang araw na kasing dun ito natutulog at bumabalik sa umaga sa bahay nito. Bakit kanina pa malalim yung iniisip mo? Dahil na naman ba sa ninang natin yan? Isa na rin siya sa iniisip ko. Tsaka si Lola Cristina. Oh, ano naman ang inaalala mo kay Lola Cristina? Sabi kasi ni Inay, parang ayaw talaga tumira ni Lola sa bahay niya. Nasanay na kasi ang lola mo na mag-isa lang na namumuhay. Kaya mahihirapan talaga yung mag-adjust. Nahihirapan naman kasi si Inay na magpabalik-balik. Buti sana kung wala siyang binabantay ang tindahan. Kaya hindi na muna ako sasama sa pagluwas mo para matulungan ko si Inay. Ay sige, ayoko rin naman na mahirapan ang nanay mo eh. Ay, Oh, bakit parang natitigilan ka dyan? baka kasi masamain mo eh. Para kang sira. Sabihin mo na. Ano ba yun? Iba kasi yung pakiramdam ko kay Lola Cristina kapag nasa malapit lang siya. Ano naman ang ibig mong sabihin? Mahirap ipaliwanag eh. Misteryosa talaga ang dating ni Lola sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Yung titig niya, alam mo yun, parang nanunuot hanggang kaluluwa mo. Parang binabasa niya din yung laman ng isip ko. Ganun lang talaga si Lola Cristina. Pero kahit kailan, wala pa siyang sinaktan. Alam ko naman yun. Kaya lang nahihiwagaan talaga ako sa kanya eh. Halimbawa lang ha. O paano nga kung meron ka matuklasan na lihim ng pamilya ko? Matatakot ka ba? Lahat naman siguro ng pamilya may lihim na tinatago. Siguro sa umpisa matatakot at mabibigla ako pero hindi sapat na dahilan yun para masira ang pagsasama natin. Napangiti na lang ako sa naging sagot ni Eugene. Alam ko namang hindi niya ako iiwan kung sakaling ipagtapat ko ang lihim ni Lola Cristina. Pagkatapos ng huli naming pag-uusap ni Ninang Mara, hindi na siya ulit nagpakita. Hindi na rin naman ako umaasa na magbabayad pa siya sa utang niya. Sabi rin ni Inay na hayaan na nga lang daw at bahala na ang karma sa kanya. Huhulaan ko. Wala ka pa ring trabahong nahahanap, no? Wala pa rin nga po. Akala ko ba humingi ka ng tulong sa mga kakilala mo? Hindi pa rin po nila ako tinatawagan eh. Ano bang klaseng mga kaibigan yan? Hindi man lang marunong tumulong. Gusto Pagkatapos mo silang pakisamahan,
Wala ka man lang mahita sa kanila. Nay, gusto naman po nilang tumulong eh. Yun nga lang po eh, wala rin silang alam na bakanting trabaho na pwede kong applyan. Ganito na lang ba tayo? Hindi ka nagagawa ng paraan? Gusto ko na nga po mag-apply bilang kargador sa palengke. Ano? Nasisira na bang ulo mo? Papatusin mo ang ganong klase ng trabaho? Desperado na po kasi ako makahanap ng trabaho. Naririndi na rin po ako sa inyo eh. Hindi porke desperado ka na, papasok ka na sa ganong kababang trabaho. Naalala ko na naman tuloy si Gemma. Kung tinulungan ka sana niya noon, matagal ka na sanang nagtatrabaho sa barko. Maganda na sana ang buhay natin. Babalikan nyo na naman yan. Tapos na po yan. Huwag nyo na pong alalahanin pa. Hanggat nakikita ko ang Gemma na yon, hindi ko makakalimutan ang ginawa niya. Huwag nyo na po siyang sisihin, Nay. Marami na rin po siya naitulong sa atin eh. Anong marami? Mas marami ako naitulong sa kanya at sa pamilya niya. Pare-pareho na lang silang walang utang na loob. Kaya siguro kung di makahanap-hanap ng trabaho dahil sa inyo eh. Wala na kayong bukang bibig kundi ang walang utang na loob. Huwag mo nga akong sisihin ha. Kulang ka lang kasi sa diskarte eh. Hindi mo ko gayahin nung ganyang edad mo ko. Iba naman po kayo sa akin. At iba din nung mga panahon nyo. Pareho lang yon. Mahina ka lang talaga. Tinawagan ko nga din si Ate Abigail eh. Wala din daw po siyang alam na pwede kong pasukan. Bakit hindi ka lumapit kay Camila? Nay, Baka may alam siya. Nay, tama na. Wala naman pong trabaho si Camille eh. Ano pong may tutulong nun? Aabalahin ko lang siya. Kung wala siyang alam, di ang asawa niya. Nahihiya na po akong lumapit sa kanila pagkatapos ng mga ginawa nyo. Kaya nga ikaw ang pinapalapit ko. Hindi kayo hindian nun. Hindi na po, Nay. Mas gusto kong magharap na lang sa paraan ko. Hindi ka nga makahanap eh. Kapag wala pa rin pong tumawag sa akin ngayong linggo, kargador na lang ang papasukan ko. Marangal naman pong trabaho yun eh. Subukan mo lang. Hindi kita papapasukin sa bahay na ito. Bibigyan mo lang ako ng kahihiyan. Nag-aayos ako ng bahay namin nang tawagin ako ni Inay. Meron daw gustong makipag-usap sa akin. Nang tingnan ko siya, hindi maipinta ang mukha niya. Kinutuban tuloy ako na baka si Ninang Mara ang dumating na bisita. Paglabas ko, si Ninang nga. Alam kong naiinis na kayo mag-ina sa akin pero kaya ako nandito para sa anak kong si Ron. Ano po ang tungkol sa kanya? Baka meron kang alam na pwedeng pasukan ng kinakapatid mo. Ang tagal na niyang walang trabaho eh. Wala pa rin pala siyang nahahanap. Kaya nga kinapalan ko na ang pagpunta rito. Matanong ko nga pala, bakit ba tuwing nawawalan ng trabaho ang mga anak ninyo, sa akin kayo lumalapit? Marami naman po kayong mga kaibigan at mga kamag-anak. Kung maaasahan ko sila, sa tingin mo lalapit pa ako sa'yo? Pasensya na po. Wala na akong alam na pwedeng pasukan ni Ron. Baka naman may alam ang asawa mo. Hindi po niya matutulungan ang anak ninyo. Alam ko na ayaw mo lang siyang tulungan dahil galit ka sa akin. Tama ba ako? Wala pong kwentang makipagtalo sa inyo. Hindi rin naman kayo tumatanggap ng mali eh. Bilang ninang mo, Camila, pangalawa mo na rin akong ina. Bakit pa pinahihirapan mo ko? Hindi ko kayo pinahihirapan. Nakakapagod lang po kasi yung tulungan kayo dahil sa ugali ninyo. Wala akong nakikitang mali sa ugali ko, no? Kayo ni Gemma ang masama ang ugali. Ipagpatuloy nyo lang yan. Hindi kayo aasenso sa buhay. Tigilan nyo lang ang pagsasalita ng hindi kami aasenso. Hindi nyo ba napapansin? Bumabalik sa mga anak ninyong lumalabas dyan sa bibig ninyo. Tama na! Ayoko na marinig ang anumang sasabihin mo. Sinusumpa ko, oras kayo naman ang mga ilangan sa akin. Wala na kayong mahihita pa. Ninang, Bitawan mo ko! Huwag mo akong hawakan! huminahon naman kayo. Hindi nyo kailangan sumigaw. Sisigaw ako hanggang gusto ko at wala kang magagawa. Huwag nyo sanang kalimutang nasa pamamahay namin kayo. Ano ngayon? Dahil lang sa nakapagpatayo kayo ng bahay, akala mo kung sino ka na? Marami pang masasakit na salita ang binato sa akin ni Ninang Mara. Nagpipigil lang talaga akong maiyak. Sa di kalayuan, nanonood lang sina Inay at Lola Cristina.
Ilang sandali pa, umalis na rin ang ninang ko. Nang sumulyap ulit ako sa gawin nila inay, wala na si Lola. Bigla rin ako nakaramdam ng kaba. Alam ko na ubos na rin ang pasensya niya. Mga walang ya sila! Pinagsisisihan ko na tinulungan ko sila noon. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan. Nay, ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagwawala? Galing kasi ko sa kinakapatid mo. Kagaya rin siya ni Gemma. Walang kwenta. Ha? Huwag niyo sabihin na nagwala kayo doon. Hindi ko na kasi napigilan ng sarili ko eh. Nay naman, nakikiusap naman po ako sa inyo. Huwag na kayong pupunta sa kanila. Bigyan niyo naman ng kahihiyan ng sarili niyo at ako. Lagi na lang tayong pinag-uusapan eh. Akala ko pa naman kapag tumulong ako, babalik din ang ginawa ko sa akin. Bakit ganito? Walang gustong tumulong sa atin. Pinipwersa niyo kasi sila at ang akala niyo, kapag sinumbatan niyo sila sa mga ginawa niyong tulong, basta lang sila magbibigay. Ang mga taong tinulungan niyo noon, hindi sila mismo ang magbabalik ng tulong sa atin, kundi ibang tao. Ayoko na, anak. Pagod na ako. Magpahinga na muna kayo sa kwarto niyo. Huwag niyo nang isipin ang problema natin. Ako na pong bahala ron. Wala na talaga akong magagawa. Wala na akong silbi. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. May silbi pa po kayo. Kailangan ko pa po kayo sa tabi ko. Sa kwarto na muna ako. Bigla kasi kong inantok. Paano po kasi lagi kayo nag-iisip sa gabi imbis na matulog? Bakit ba bigla naman lumamig? Bukas ba ang mga bintana, ha? Ha? Sarado naman po. Galing kasi kayo sa labas baka nalamigan kayo. Mahiga na lang muna po kayo. Ako nang bala sa hapunan natin mamaya. Huwag ka nang umalis, ha? Opo, dito lang po ako sa sala. Katatapos ko lang umiyak dahil sa sama ng loob ko kay Ninang Mara nang tumawag si Ron. Pinunasan ko muna ang mga luha ko bago ako sumagot. Anong kailangan mo, Ron? Camila, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa ginawa ni inay. Pasensya ka na. Pasensya. Sumusobra ng nanay mo. Kahit si inay, naubos na ang pasensya sa kanya. Alam ko naman yun eh. Nahihiya nga ako sa inyo eh. Nakikiusap ako. Bantayan mo ang nanay mo. Perwiso na siya masyado. Alam ko naman yun. Huwag ka mag-alala. Babantayan ko siya habang wala pa akong trabaho. Gusto rin sana kitang tulungan kaya lang wala naman kasi akong alam eh. Salamat pa rin sa'yo. Alam ko namang mabait ka eh. At kung maaari, tinutulungan mo yung mga lumalapit sa'yo. Siguro hindi pa ito ang oras para makapagtrabaho ako. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Naniniwala ako na may nakalaan para sa'yo. Maghintay ka lang. Nang matapos ang tawag, kinausap ko si inay at tinanong kung nasan si Lola Cristina. Sinabi niya na umalis ito at dun muna sa bahay nito. Nararamdaman ko na meron itong gagawing masama laban kay Ninang Mara. Hindi ko alam kung paano ko yun mapipigilan. Lalo na kung sang-ayon si inay sa balak nitong gawin. Ron! Ron! Nasaan ka? Nandito po ako. Ano po bang nangyari? Ron! Nasaan ka? Nandito po ako, Nay. Hindi kita makita. Bakit ang dilim? Wala ba tayong kuryente? Meron naman po, Nay. Totoo bang wala kayong makita? Totoo. Wala, anak. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit bigla akong walang makita? Hindi ko po alam. Ipapatayin ko kayo sa doktor. Bakit ba sunod-sunod ang kamalasan natin, Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Tatawag lang po ako na maghahatid sa atin sa ospital. Dinala agad ni Ron ang ina sa ospital para malaman ang dahilan ng bigla nitong pagkabulag. Pagdating, agad naman siyang sinuri ng doktor. Makalipas ang ilang sandaling paghihintay, lumabas sa resulta na normal naman lahat ng test. Ay, ano bang klaseng doktor ang sumuri sa akin? Bakit yun ang naging resulta? Hindi ko nga rin po alam eh. Iuwi mo na lang ako. Baka tuluyan pa akong magkasakit sa lugar na ito eh. Pero, Nay, Huwag ka na makipagtalo pa sa akin. Umuwi na tayo. sigurado po ba kayo? Oo, sabi eh.
Ayoko rin magtagal pa tayo rito. Sayang ang babayaran kung hindi naman nila matukoy ang dahilan ng pagkabulag ko. Napilitan na nga lang umuwi ang mag-ina. Pagdating nila sa bahay, pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na sila ng napakaraming ipis na lumilipad at gumagapang sa sahig at sa mga kagamitan na nandun. Teka, paano nagkaroon ng napakaraming ipis dito sa loob ng bahay? Ano? Mga ipis tong gumagapang sa akin? Saan galing ang mga to? Hindi ko nga po alam eh. Gumawa ka ng paraan. Nakakadiri ang mga yan. Baka kung saan-saan pa sila nanggaling. Nay, dito muna kayo sa labas ng bahay ha. Mag-iisipin lang po ako. Bilisan mo. Gusto ko na rin magpahinga. Nang mapag-isa sa labas ng bahay, nakaramdam si Ninang Mara na parang merong nakatingin sa kanya. Pero nasisiguro niyang wala ng tao ng mga oras na yon. May naaamoy din siyang parang malansa at nabubulok na laman. Ron! Matagal ka pa ba? Sandali na lang po, Nay. Kiniginaw na kasi ako dito sa labas eh. Malapit na po silang maubos. Nararamdaman ko na may iba pang presensya sa paligid ko. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Nang makarinig ng mga yabag na papalayo, mas lalong nakumbinsi si Ninang Mara na meron ngang ibang tao sa paligid. Ilang sandali pa lumabas na rin si Ron saka siya inalalayan na pumasok. Nung gabing yun, parehong hindi makatulog ang mag-ina. Dumadaing kasi ng pananakit ng tiyan ng nanay niya. Ano po kayong nangyayari sa inyo? Bakit hindi tumatalab ang gamot? Pakiramdam ko, meron kung ano sa loob ng tiyan ko. Lakasan niyo pong loob niyo, Nay. Diyos ko. Bakit anak? Ang mga kuko niyo, yung mga kuko niyo sa kamay, unti-unting nabubulok at parang matatanggal na. Kaya pala sobrang sakit. Dahil mo ulit ako sa doktor, hindi ko na talaga kaya. Nay, may palagay po ako na hindi doktor ang magpapagaling sa inyo. Anong ibig mong sabihin? May kumukulang po sa inyo. Tumigil ka na nga sa mga kalokohan mo. Maniwala po kayo. May nagbibigay sa inyo ng sakit. Sino naman kaya? Wala akong ibang naisip kundi si Lola Cristina. Kung siya ang may kagagawa nito, anong gagawin natin, anak? Bukas na bukas po ipupunta ako kay na Camila. Tuluyan nang nagtatanggalan ng mga kuko sa daliri ni Ninang Mara. Mula ron naglabasan ng mga gumagalaw na uod. Lumaki na rin ang tiyan nito na parang nakalunok ng pakwan. Magdamag naman na umiyak ang nanay niya dahil sa hindi matawarang sakit na nararamdaman. Pagsikat naman ng araw, nakatulog na ang ninang ko. Sinamantala naman yun ni Ron para pumunta sa amin. Alam ko na si Lola Cristina ang bumabarang kay nanay. Nakikiusap ako sa iyo, Camila. Patawarin niyo na siya kung ano man ang nagawa niya kasalanan. Hindi perpektong nanay ko pero mahal ko siya at ayoko siyang mawala sa akin. Kagabi pa hindi umuwi si Lola Cristina dito sa bahay ni nanay. Baka na doon siya sa dati niyang tinitirhan. Sigurado yun. Pupuntahan ko siya. Delikado kung pupunta ka dun mag-isa. Pero hindi ko kayang panoorin na lang ang paghihirap ng nanay ko. Umuwi ka na sa inyo. Ako na ang bahalang kumausap kay Lola Cristina. Maraming salamat sa iyo. Pangako, wala akong pagsasabihin na totoong mangkukulam si Lola Cristina. Nang makaalis si Ron, pinuntahan namin ni Inay si Lola Cristina sa bahay niya. Pero habang nasa harapan siya ng altar, matindi na ang panghihina niya. Pinakiusapan siya ni Inay. Nabawiin na ang anumang sumpang ibinigay niya kay Ninang Mara. Sumunod naman siya pero makaraan ng ilang oras, binawian na rin ng buhay si Lola. Sa pagkawala niya, naputol na rin ang sumpa sa ninang ko. Bumalik na ang paningin ko. Magaling na po kayo, Nay. Salamat sa Diyos at kay Camila. Mas nakakatakot pa sa isang bangungot ang nangyari sa akin. Pangako, anak,
Magbabago na ako. Ayoko nang maulit ang nangyari sa akin. Salamat naman po dahil sa nangyari sa inyo. Napagtanto niyo ang mga pagkakamali niyo. Kailangan pa palang mangyari ito para matauhan lang ako. Nay, kasabay po ng pagbabago yung pagbabalik loob sa Panginoon. Araw po ng linggo ngayon. Tara, magsimba po tayo. Nag-chat na lang sa akin si Ninang Mara para humingi ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan sa akin. Nang mamatay si Lola Cristina, ibinaon na rin namin ang lihim niya. Natahimik na rin ang buhay namin mula noon. Sa buhay, bago tanggapin ang mga maling ginagawa, kailangan mo nang dumaan sa matinding pagsubok gaya ni Ninang Mara. Napagtanto niya na hindi tama ang ugali niyang palasumbat. Nagiging daan pa kasi ito sa mas malaking problema. Sa kasalukuyan, tahimik at masaya na po kaming namumuhay ng pamilya ko, Miss Gwen. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Sana meron din kayo napulot na aral sa karanasan ko. At nakapagbigay na rin ng inspirasyon sa mga kapwa ko. Na kahit anong unos ang dumating sa buhay natin, huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Wakas. Maraming salamat sa panunod mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe kay Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Baka pati sina Camila, layuan na rin tayo dahil sa ginagawa. Baka pati sina Camila, layuan na rin tayo sa... Aba, dapat lang, no? Huwag kang gumaya kay Jima. Kailan ka dumating? Ayun, tao, pinuputol mo. Reactionista na sa lintik na Mara na to eh, oh. Okay. Pinaglalaanan sa pera na yun eh. Sa ugali kasi ni siguro nagsawa ka na makasawera eh. Sinabi ko naman na pamilya lang ang Sinabi ko naman na pili lang ang... Lagi ka namang sasama sa akin sa palu. Baliktad na Excuse me.